Okay, magandang umaga at magandang araw. Ngayon, medyo maaraw na at buwan na ang ulan. So, sa ano na tayo? Part 3. Paano kumita dito sa GMA7 ng 30 to 50%. So, medyo malaki ano. Important, kailangan panoorin nyo yung previous video natin. So, ito yon. Punta lang kayo na YouTube and then search nyo yung name ko dyan. Tapos hanapin nyo yung part 1 and part 2 ng stocks video series natin. Lalagay ko rin yan dyan sa details. So check nyo na lang. So importante kasi to bago nyo kayo lumundag dun sa main topic ngayon. Baka masyado ako ma-excite. Uy, laki EDMAPS 30 to 50% sa GMA7 pa lang. Diba? Ma-excite kayo masyado. Bumili agad kayo ng GMA. So ayun, hindi nyo kinonsider yung part 1 and part 2 natin bago bumili. Ito ay past transaction natin sa stocks related sa GMA7. So punta na tayo dun sa ating COL. Papakita ko lang sa inyo kung paano ako kumita. Password. Okay, so punta kayo na pagka-login sa call, financial, punta sa trade, and then punta ako portfolio. Ayun, so dito kasi sa view ledger, so meron kang, let's say, kung gusto mong makita yung transaction mo within this month of August. So, i-click nyo lang tong view monthly account ledger current. Pero kung gusto nyo makita yung historical, dito naman sa baba. So, dun tayo sa baba kasi historical lang ito, previous transaction natin. So, kailan nga ba ako kumita ng 30 to 50% dun sa GMA7? So, bumili ako ng share ng GMA summer in April. Ayan. So, kung makikita nyo rito, so, ayan, 0413, bumili ako ng 1,400 share. And then, no namang 16, bumili ulit ako ng 1,800. So, punta lang tayo rito sa Investagram, GMA7. Okay, so punta natin yung April 13 and 16. So somewhere here, ayun, April 13. Yan yung isa, 16. So nag-jump na siya from 733 yung price. Lumundag na siya ng 890. Pero ginawa ko, bumili pa rin ako kasi nakita ko yung dividend dito na medyo malaki siya. 135 per share. So, bumili ako nung 13. So, ang titingnan nyo ulit, click nyo yung D na yan. Ang X-date niya is 19. So, wag kang bumili ng, again, do sa previous na diniscuss ko, wag kang bumili ng the day ng X-date. So, dapat prior kasi hindi mapupunta sa yung dividend, mapupunta sa company instead na sa'yo. So, yun. Ito yung 19. Nakita nyo bumagsak, diba? So, nag-sell na sila dyan. So, kung dito pa lang, kukomputin mo, so, 1,400 na share nung 13 and then nung 16 plus 1,000 800. Okay. So, 3,200 times, magkano yung dividend? 1 point. Diba? Malaki yun. 1.35. So, 1.35. Okay, so minus 10%, 432. So, sa dividend pa lang, meron ka ng, 3,888. So, net na yan. Kumbaga, yung nililess na yung 10% tax dun sa tubo mo. So, yung 10%, hindi yun kasama yung puhunan mo na ililess. Kasi pag sinama yon, wala kang kitain dyan. Laki ng bawas. So, bumili ka ng April and then yung payment date is May 18. Record date, ito naman yung ni-record nila kung sino yung bumili ng share during prior to the dividend date. And then ito yung payment date. Okay, so check natin. Ayun. So May 18. So 05/18/2028. Nagbigay siya ng dividend. So ito. So tama yung computation natin, di ba? 3,888. So dividend pa lang 'yan.
So, kung i-check mo, magkano yung pinuhunan mo? Balik tayo sa April. So, 3.2. Ito. So, namuhunan ako ng, compute natin, 12,000 to 376. Huwag na natin isama yung point plus 16,182. So, yun yung puhunan mo. Okay, so save natin. Yan. So, puhunan mo yan. And then, nagbigay ng dividend. So, ilang percent yung kinita mo rito? Tingnan natin. 388. Divide yung puhunan. Magkano? Ito, di ba? So, dito, 1. Kumita ka na ng ilan? 13%. So, ang laki, no? 13%. Diba? So, dividend pa lang yun. Okay, Edmap, sabi mo 30 to 45. 13% lang pala. Okay, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Okay. So, punta naman tayo sa June. So, ang in-apply ko rito, again, need yung panoorin yung part 1 at part 2 ng videos stock series natin, ano? Kasi pag hindi at hindi nyo in-apply yun, medyo baka maligaw kayo. Ayun, nung June 10, nag-sell ako ng EMA. So 1.6 kalahati sinel ko. So during that time, so tingnan natin kung anong nangyari dyan sa 610 na yan. Punta tayo sa Investagram, 610. 610. Saan yung 610 mo, Edmaps? Ayun. So, kung titignan mo, tumaas siya ng around 11.52. So, price range, kailan yun? Dilitan natin. So, somewhere here. Ayun, no? So, dito, parang 8 something, mapuntang, ayun, no, 27%. Yun. So, sinel natin sa 11 pesos. So, from somewhere in average na 9, nung sinel ko siya, somewhere in 20% gain or 21. Okay. So, maliban dun sa 30%, another 22%. So, compute natin, Kaso, ang sinel ko nun is kalahati lang. So, nag-sell ako ng 1,200. Sana yun? Ayan. So, 1,600 para. So, by this time, sinel ko siya ng by 20%. So, tiningnan ko, tumataas pa rin. So, tumataas pa rin siya. So, hinayaan ko siyang kalahati. Iniwan ko para pag sakaling tumaas man, so, may additional gain ako. So, yun yung ginawa ko doon. If ever bumaba, pwede naman natin i-sell somewhere in 15%. So, tingnan nyo rin yung historical niya pagdating sa dividend. Kasi ang ginagawa ko dyan, kapag nagbigay na yung stocks ng dividend within that year, pwede ko ang ginagawa ko, pinupull out ko yung pera doon para mabili ko yung possible naman na iba na pwede mong pagkakitaan or ibang stocks. So, sayang kasi kung may stock sa dyan ng matagal, say, for how many months, so sayang din yun. Pero kung gusto nyong i-hold, at may enough consistent kayo nagdadagdag ng konti-konti doon sa stocks nyo para lumaki yung portfolio, okay rin naman yun. Okay. So again, need yung panoorin yung part 1 and part 2 natin kasi may need kayong mga gawin doon bago kayo bumili ng stocks, specific stocks. Okay, so balik tayo dito. Next is nag-sell naman ako ng somewhere in 16. So, ito na yung tumaas siya ng 12.86 pesos per share. So, from 11, naging 12.86. So, puntahan natin June 16. June 16. So, ito yon. Ito pala. So, ito kasing time na to, napapansin ko, bumaba siya ng ganun. So, big sabihin nun, may mga stocks holder na rin na nagsisell during that time. So, ang ginawa ko, nung napansin kong medyo bumababa na siya,
Isang araw kasi siyang inobserve eh. So, nag-sell na ako that time. So, hindi ko naman alam na tataas pa siya. Pero okay lang yung ganun. At least, yun yung target ko is nakuha ko na. Okay na ako doon. So, sa stocks pala, wag masyadong greedy, ano? Kasi doon tayo nalulugi. So, kailangan nyo mag-set ng target sell tsaka target buy. So, yung diniscuss natin sa previous video, naka-detailed yun. So, yun yung kailangan yung gawin. Okay, so nag-sell tayo rito ng 12 point something. Ito. Balik tayo. Ayun, 12.86. So, imaginein mo bumili ka ng stocks and then tumaas siya ng ganyan. O, dyan ako nag-sell sa 12.86. So, ilang percent yun? 43% ang ginain ng stock mo. So, yun. Nung time na to, nag-sell na ako. So, hindi ko na siya hinahan. Kung tataas man siya, okay lang din sa akin. Kung bumaba, at least nabenta ko na. So, yun. Which is ngayon, ayun, bumaba na siya. Diba? Kung titingnan nyo yung stocks, ayun, tumaas na naman. So, pag tumaas, ang kasunod, bababa. Pag bumaba, siyempre, may tataas. Ganun lang naman sa stock. And then, so, yun, computein natin kung magkano yung total gain ko nung from month of May hanggang June. Diba? Yung May is yung dividend. Ito. And then, ayan, itong 3,200, ano yung number of shares na binili ko yan. Hindi yan yung amount. Ito yung net gain mo. Pag sinabi mong net, wala na yung, labas na yung tax doon. Ibig sabihin, pera mo na yun. Sa'yo na yun. And then, noong June, which is, magkano yung June? So, dito naman, pag nag-sell ka, takbay, dito lalabas. Net na rin to. O, ayan o, less na yung mga tax dyan and other fees, VAT, etc. And then, itong 6,000. So, tingnan natin Compute. Magkano yung last month? Dividend? 388. Anuin mo natin yung puhunan pala. Sorry. Yung puhunan, 12,376 plus 16,182. And then, kumita ka dividend, 3,888 plus yung nung nag-sell ka na, di ba? 3,121 plus yung nag-sell ka ng 40% gain, 60,70. Ito yung total gain mo. Okay, so para makuha natin yung percent, kailangan mo i-divide ng yung puhunan. Ito, equals. Times, siyempre, percent So, 100. So, meron tayong 45.798%. Diba? Ang laki niyan. Saan mo kukunin yan? 13,000. Ilang buwan lang yun? Diba? Hintay mo. Lagitnaan ng April o 2 months. So, yun yung kumbaga, passive income na paraan. Hindi mo kailangan tutukan. So, okay. I hope may natutunan kayo. So, if you want to follow me, yung paraan ko kung paano kumita sa stocks, just subscribe to my YouTube channel, punta sa YouTube, hanapin mo name ko, and then subscribe. May bell yan sa may kanan somewhere, i-click nyo lang yung all para magkaroon kayo ng notification kung kailan tayo mag-send or magre-release ng new video na related sa financial or lalo na sa stocks market. Okay, financial food for today. Focus on earning. In today's economic environment, you cannot save your way to millionaire status. The first step is to focus on increasing your income and increments and repeating that. So, yan, yung ginagawa natin sa stocks. Pag natutunan nyo na kung paano, paulit-ulit lang yan. Parang boring na nga Hindi, joke lang yung boring. Pero gaganahan ka kasi yun. Umikita ka. Aside dun sa daily job natin. Keep safe always, lalo na sa panahon na to is uso yung mga COVID variant. So, ingat lang. Always wear your face mask and face shield para sa protection natin. Okay? God bless. This is Ed Maps signing off.